Iyon, magandang umaga po sa ating lahat. So meron tayong ginagawa ngayon, isang L300, yung FB van. Ang issue niya mga lods ay tumutulo yung 88 niya. So yung gearbox ang ginagawa natin, nagpalit tayo ng mga o-ring, yung mga o-ring niya. So repair kit yung pinalitan natin dyan. Shoutout nga pala sa may mga tagas na steering gearbox dyan. Baka naman pwede kayong dumalaw sa aking shop, Shalom Auto Shop. So ayan po, tingnan natin kung kaya pang repairin yung mga gearbox ninyo para naman makatipid-tipid kayo, hindi ganong malaki at repair kit lang katapat dyan. So ayan po, binubunan nga po natin, inuuna natin, nilalagay natin yung stick bearing dyan mga lods. Ayan, panoorin nyo lang kung mabuti yan at baka sakali may matutunan kayo. So nagpalit tayo ng oil seal dyan, yung repair kit sa loob, pinalitan na rin natin yung mga o-ring niya, yung plastic o-ring niya, pinalitan na rin natin para sure na walang tagas at wala nang tutulo pa dyan para tumagal naman. Sulit din yung babayad ng customer natin mga lods. So thank you nga pala sa mga nakapalo sa aking Facebook account. Maraming salamat din sa YouTube channel ko na nakapalo sa akin, nakasubscribe sa akin sa YouTube channel. Thank you sa inyo mga lods. Ayan na nga, nilalagyan ng grasa para wag malaglag yung stick bearing niya mga lods, kasi may stick bearing niya at may o-ring yan sa loob. So minikos nga natin yan mga lods. Ayan, salpak na. So panoorin nyo lang kung paano namin binuo yan. Shoutout nga pala sa mga nakasubscribe na sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Thank you sa pag-follow at more follower pa para maabutan natin yung mamonetize na tayo mga lods. So yan, Shalom Auto Shop nga pala mga lods, huwag niyong kakalimutan pa-subscribe. Yan, sinipat-sipat na. Yun, may tumabingi daw kaya tinaktak ulit dahil hindi pwedeng tumabingi yung stick bearing niya. So yan, pinapakita na yan yung dyan lalagay yung stick bearing. Lalagyan muna natin ng grasa yan mga lods para hindi malalaglag yung mga stick bearing niya. So yan siya mga lods, ipapasok na nga natin yan. Lalagyan muna ng grasa, mikos muna insan. Medyo makalat lang mga lods, kaya busy lang, kaya hindi naliligpit. So pasensyahan nyo na yung aking background dyan mga lods. Ayan, minikos na yan yung tornilyo doon sa adjustment nya para hindi matigas, hindi malambot, sakto lang. Tulad mo, sakto lang sa akin, ganun lang yun. Yan. Yan na nga mga lods, sakto lang, hindi sobra, hindi kulang. Yun, pinasok na nga mga lods. Yan, sinipat-sipat na. So may adjustan yan dyan mga lods, may nut. Yan yung adjuster niya mga lods para sa pagpapalambot ng manubela, yung hindi gano'ng matigas at saka malit ang clearance niya para hindi malaki yung wigo ng manubela. Dyan yung adjust mga lods sa malit na skruhan na yan. May pita niyan dyan at saka may 14 na bolt na nut. Luwagan nyo lang yun. Pwede nyo na i-adjust kung masyadong malaki ang wigo ng manubela nyo. Yun nga pala yung L300 mga lods, nakabitin sa lifter natin mga lods. Ayan So timing na natin yan. Ayan, idiin mo pa para daw lumapat, pinalo pa. Ayan. So pamalo dyan mga lods, dapat rubber hammer mga lods para hindi naman masugatan yung mga parts dyan dahil may mga thread yan na hindi pwedeng matamaan. Pag tinamaan mo yan ay malamang hindi mo na may kakabit yan, lalo nang lalaki ang sira. Medyo madugo din yan, nasa 18,000 din yung buong gearbox na yan. Iyan na nga mga lods, sinunod na nga natin yan. Diyan naman yung tinatiming yan mga lods. Yan, igigitna nyo muna yung gear bago yan ipasok, dahil hindi yan, pag hindi nakagitna yun, hindi nakasentro, hindi yan papasok mga lods, dahil may gear yan sa loob yan, tinatamaan yan.
So dahan-dahan lang sa pagpasok kasi meron niyang oil seal dyan sa bandang likod. Tsaka yung o-ring niya, baka tamaan nyo, lalong tutulo yung tatagas pag tinamaan nyo, masira yung o-ring. So ingat-ingat lang, dahan-dahan lang sa pag-assemble. Sa pagbaklas, okay lang na medyo mabilisan, pero sa pag-assemble mga lods, dapat medyo konting gentle. Tagalog sa gentle, di ko alam. Ayun, dahan-dahan nga pala. Sige mga lods, tuloy tayo, panoorin nyo lang yan. At baka isang araw kayo na lang matuto. Yun mga lods, yan. Sayang din kasi pag bibili kayo ng buo at may repair kit namang nabibili, available naman sa market yan mga lods. So yun, okay na nga. So nilalapat lang at paalala lang ulit, ang pamamalo nyo dyan hindi martilyo, kundi yung rubber na hammer mga lods para hindi masugatan. Yun lamang po at God bless sa inyo mga lods. Bye bye.